Tricycle na pwedeng bumiyahe sa lupa at tubig. Iba't ibang uri ng mga electric o e-vehicle. Ilan lang yan sa masasakyang Proudly Pinoy made na hindi lang daw kakaiba. Eco-friendly pa. May report si Bam Alegre. Hindi na bago ang mga electric tricycle. Pero di ba pag dekuryente dapat hindi mabasa, baka mag-short circuit. Ibahin daw ang gawang Pinoy na salamander. Isang electric amphibian tricycle na kayang sumuong sa tubig. So gusto natin makagawa ng isang bagay na yung tricycle mo magagamit mo sa maraming bagay. Tulad ng pag tumaas ang tubig or biglang may baha or gusto mo mag-rescue, magagamit mo na agad yung trike na yan, yung salamander na yan. Sa ngayon, nasa prototype pa rin ang salamander. May top speed itong 60 km per hour at may makinang 250cc. Bagamat may ilang banyagang kumpanya na nagpakita na ng interes, naisa na ng grupong lumikha nito na Pilipinas ang unang makinabang sa salamander. Hoping na lang na Filipino company or local government ang magsuporta sa amin kasi we want this product to be a Filipino product. Malayo na rin ang narating ng mga electric vehicle. Kung dati kakaibang konsepto pa ang isang dekuryenteng sasakyan, ngayon may mga lugar na ginagamit na ito sa pang-araw-araw. Ito ang FC360 Loop, isang ruta na binubuo ng 10 electric jeepney sa loob ng isang pribadong komunidad sa Alabang, Muntinlupa. May 13 loading and unloading zone dito na hindi nababakante. May e-jeep kada 10 hanggang 15 minuto. Higit sa lahat, 7 pesos lang ang pamasahe. Mas mababa pa sa pasahe sa jeep. Ang electric jeepney na ito kayang magsakay hanggang 14 na pasahero at kaya rin itong bumiyahe hanggang 80 kilometro. Ang full charge ito tumatagal mula 6 hanggang 8 oras. Energy efficient daw ang mga e-jeepney at katumbas lang daw ng refrigerator ang nakukonsumong kuryente nito. Sa loob ng business community na ito, mga shuttle at private van ang dating bumibiyahe. Ngayong e-jeepney na ang gamit, mas nakakatipid daw ang pamunuan dahil hindi high maintenance ang mga sasakyang ito. Higit sa lahat, mainam pa ang mga ito sa kalikasan dahil walang ibinubugang usok. In order for you to have a sustainable communities, you don't just focus on the infrastructures. You also have to consider yung transportation. So that's why we're pushing for this electric vehicles. Wala rin daw boundary system ang mga tsuper. Fix ang kanilang mga sweldo at may mga benepisyo pa. Pero sa ngayon, tila lobat pa rin daw ang industriya ng mga electric vehicle kung suporta ng pamahalaan ang usapan. If you want to acquire a franchise from the government now, it has to be an alternatively fueled vehicle. However, walang policy walang written policy. So hindi pa siya na-fully implement. So if you ask me, are there already incentives for present incentives for electric vehicles or alternatively fueled vehicles? Right now, it's not a reality yet. Gayunpaman, may potential daw na umarangkada sa Pilipinas ang mga dekuryenteng sasakyan. Hindi na kasi tayo maasa sa ibang bansa para makagawa ng mga ganito. Tulad ng mga e-jeepney sa FC360 Loop, maraming electric vehicle na raw ang proudly Filipino-made. We have electric jeepneys, we have electric tricycles, we have a lot of electric motorcycles and electric bikes. No? Actually, yan yung sino-showcase ng Electric Vehicle Association of the Philippines. We are promoting, ang campaign namin is 1 million electric vehicles by 2020. Bam Alegre, GMA News.